Isang lalaking gumamit ng social media para may makilala ang nahut-hutan ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng masiselan niyang video. Nakatutok si Rafi Tima. Pumalag pa noong una. Pero wala na rin nagawa ng pagtulungan ng tatlong pulis at padapain sa lupa. Ang lalaking inaresto ng mga pulis sa Bago Bantay, Quezon City, suspect dahil sa sextortion. Nakuha mula sa kanyang cellphone na hinihinalang gamit niya para kunan ang pribadong aktibidad nila ng naging biktima. Ayon sa biktimang 35 taong gulang, nakilala niya ang suspect sa social media nitong December 16. Agad daw siya nagyayang makipagkita. Noong gabi rin yun, may nangyari raw sa kanila. Dito na rin daw pala siya kinunan ng video ng suspect. Habang tinatanong ko siya, anong ginagawa mo? Kinukuha na mo ba ako? Dine-deny niya. Tapos pag titingnan ko po, nililipat niya sa parang second na tab na nanonood na siya ng porn. December 17, nagsimula na raw manghingi ng pera ang suspect kapalit ng hindi pagpapakalat sa maselang video. Dala ng takot, nagpadala ng pera ang biktima. Mula noon, halos araw-araw na raw kumanghutot ang suspect hanggang umabot na sa 35,000 pesos. Nitong Enero, nag-abroad ang biktima kaya hindi raw siya sumagot. Pero ang suspect, pinuntahan daw siya mismo sa kanilang bahay. Pinabarangay raw niya ang suspect. From there, pinasulat ko siya. Sabi ko, huwag ka nang pupunta rito. Yun yung isulat mo. Huwag ka nang pupunta dito sa bahay namin ulit. Huwag mo nang iistorbohin. Tapos, nag-promise siya doon. Pero sa halip na tumigil, isang nagpakilalang kaibigan ng suspect ang nagpadala ng screenshot ng malaswang video at nagsimula na rin manghingi ng pera. Isinali pa raw ang biktima sa isang social media app na tila nag-aalok ng sexual services. Dito na raw siya nagsumbong sa mga pulis na agad nagkasa ng entrapment. Sinubukan naming makuha ang panig ng suspect pero di pa namin siya nakakausap dahil nakakulong siya ngayon sa Camp Crame. Pananakot at nanghihingi siya ng pera. Kaya ang final natin sa kanya ay Article 294, yung robbery extortion ng revised penal code. Yung dinagdag pa yung grave coercion at pati na yung Safe Space Act. At dahil sa paggamit ng social media ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas matindi pa ang magiging parusa sa suspect kung mapatunayang guilty. Ang penalty po niyan ay 1 degree higher. So katulad po ng robbery extortion, pag ang sentensya mo ay 6 years to 12 years. Pag napatunayan ng korte na ginamitan mo ito ng information communication technology, tataas po yan ng 12 years to 20 years. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.